33 to 49 million pesos Japan B-League offer. Handang tablahin ni Kai Sotto para sa kanyang NBA goal at NBA agent ni Kai kasama si Coach Tim Cone may plano sa FIBA OQT, pabibilibin ng mga NBA team scouts. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Though hindi pa naabot ng ating pambato ang kanyang ultimate dream na makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA at maging first pure-blooded Pinoy NBA player, ay hindi pa rin ito sumusukot na papagod na tuparin ang pangako niyang ito para sa mga libu-libong Pinoy basketball fans. Ilang taon ding straight na lumalaban si Kai para sa pangarap niya kung kaya't deserve naman ng ating pambato ang magpahinga at magbakasyon ngayon. Mula sa pagsalang nito sa NBA Summer League, sa FIBA World Cup para sa ating national team at sa stint nito sa Japan B-League ay talaga namang nakita natin ang malaking improvement sa laro ni Kaiju. Sa katunayan nito lang sa naging huling mga laro nito sa kanyang naging pangalawang kupunan sa Japan na Yokohama ay talagang napiga ng husto ang husay sa laro ng ating 7'3" prospect. Napaangat ni Kai ang kanyang overall stats bago matapos para sa team nito na Yokohama ang season, scoring 12.8 points, 6 rebounds. Nakahit pa si Kai ng 57.7% sa kanyang field goals, which is mataas para sa kanyang rookie season sa Japan. Hindi birong magawa ito para sa lumalaking liga ng basketball sa Asia na may maraming mga international imports, kung sana yung iba pa nga dito ay mga dating NBA player. At since lumalawak na nga ang B-League ay kasabay nito ang pagtaas ng level ng laruan ng liga ng mga Hapon, kung kaya't walang duda na tumataas na din ang level ng laro ng ating ilang mga Pinoy bowlers na lumalaro at lumaro dito. Numero 1 ng halimbawa na nga dito ay si Kai. At dahil sa may kukonsidera nating successful first season nito sa Japan ay hindi nakapagtatakang magagawa ng ilang mga Japan ball clubs para sa serbisyo ni Kaiju next B-League season, kung sana yung ibang ball clubs pa nga ay nag-offer ng napakalaking halaga upang makuha lamang si Kai sa kanilang team. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Ayon kay Sir Homer Saison, ang lowest offer kay Kai sa Japan ay $600,000 o 33 million pesos. At ang highest offer naman dito ay $900,000 na abot ng 49 million pesos. Sobrang laking halaga niyan, siguro kahit sino ay hindi makakatanggi. Pero ibayin natin si Kai dahil para sa pangarap nito at mga Pinoy basketball fans na makapasok ito sa NBA ay handang tablahin ni Kai ang malaking offers ng mga ito. Dahil ayon pa rin kay Sir Homer ay nananatiling numero 1 goal ni Kai ay ang makapasok sa NBA. At para matupad yon ay may isang bagay na ikinakasang gawin ng kampo ni Kai na Wasserman at ng mismong head coach nito sa Gilas na si Coach Tim Cone. Tila medyo malabong makita natin ang ating young prospect sa NBA Summer League ngayong taon. Same thing sa mga NBA minicamp. Inaasahang shot pa naman ito ni Kai upang makakuha ng interes sa mga NBA team scouts. Last year, lumaro si Kai sa kupunan ng Orlando Magic para sa Summer League at nag-attend dito sa ilang mga NBA minicamps para sa kupunan ng Utah Jazz, Dallas Mavericks at New York Knicks. Though number 1 goal na maidala si Kai sa NBA ay tila nag-iba ang plano o estratehiya ang NBA agent ni Kai. Kesa makipagagawa ng playing time sa mga drafted and undrafted players sa NBA ay isasalang na lang si Kai ng Wasserman at ng coach team sa Gilas kontra sa Latvia kung sana'y may KP at sa Georgia. Smart move ito kung isipin dahil mas may showcase ang kakayahan ni Kai dito at sure ball na good figures and minutes kung ikukumpara sa Summer League. Pero however ay sasagaran ng kampo ni Kai ang pagkakataon. Mas maraming option ay mas mainam dahil susubukan ng Wasserman na makahabol si Kai sa Summer League ng NBA after ng Gilas stint nito sa FIBA OQT dahil tatakbo ang OQT mula July 3 at magtatapos sa July 7 habang ang NBA Summer League naman ay magsisimula pa lang sa July 17 at magtatapos sa July 21. May panahon pa para makapagpahinga ang ating pambato.